Napag-usapan natin ang patungkol sa pagtapat nitong si Rangga kay Vega. May tiwala siya sa lakas ng kanyang mga kasama na darating itong mga ito para bumakap sa kanya. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. So sinugod nga nitong si Rangga si Vega, kaya natuwa itong si Metal dito kasi hindi nga kinakaya na 5 demon pain niyang kasama itong si Vega. Usually, individualistic itong mga proud demons na ito. Pero ngayon, kahit nga nagtutulungan na sila, hindi pa rin nila kayang manalo. Tsaka nahihirapan na kasi si Metal na i-heal sila halos ng sabay-sabay kasi may time na 2 demon pairs ang bumagsak at the same time at hindi kaya ng powers nitong si Metal na pagsabayin ang pag-heal sa kanila. Pero kapag na-late naman siya sa pag-heal sa dalawang to, hindi rin makakasurvive yung natitirang 3. Ang mangyayari mauubos ang kanilang frontline. Buti na lang daw ngayon at dumating itong si Rangga dito sa napaka-critical nilang moment. Nagalit naman itong si Vega dahil biglang nag-interrupt sa kanya itong si Rangga. Sabi ni Vega, ang lakas daw ng loob nitong aso na ito na humarang sa kanya. Ngayon nga kasi napakalakas na ng kanyang powers. Kaya sa tingin ni Vega hindi na threat sa kanya itong si Rangga. Pero malaking pagkakamali ang pang-underestimate niya na ito. Less than half lang ng existence value nitong si Vega ang value ni Rangga. Pero ang combat experience nitong si Rangga higit na mas mataas compared sa kanya. Tsaka itong si Rangga kasi laging nasa shadows nitong si Rimuru. Kaya marami itong nasasaksihan ng mga high intensity na battles dahil lagi siyang nanonood sa mga laban nitong kanyang master. Aware itong si Rangga na ang victory para sa kanila ngayon ang ma-minimize ang casualty as much as possible. Kaya nag-order itong si Rangga sa mga demon pairs na naandito na siya na daw muna ang bahala kay Vega. Mag-regroup daw itong mga demons na ito. Hihintayin daw nila ang mga reinforcement at saka nila pagtutulungan itong kanilang kalaban. Sigurado daw siya na hindi matatalo itong kanyang lord. Inireassure nitong si Rangga itong mga naandito. Kaya naging aware na rin itong sila Misora na nakarating na nga dito itong sila Demon Lord Rimuru. So anong nangyari nga 1v1 ang nangyayaring laban. Sabi ni Misora kay Rangga naiintindihan niya daw. Kaya hiniling niya kay Metal na kay Rangga daw na daw ito mag-focus ng kanyang ginagawang healing. Kaya naka-receive pa itong si Rangga ng boost sa kanyang recovery. Dito na natapos ang advantage nitong si Vega kasi nakita dito nitong si Vega na nagkamali pala siya. Itong ini-underestimate niya daw na si Rangga nagpe-perform na mas maganda compared sa kanyang expectation. Without thinking ginamit ni Vega ang kanyang ultimate skill para i-eliminate itong si Rangga. Ang ultimate skill na ito ang Evil Dragon King na Acid Dahaka. Ginamit niya ito to its fullest extent para i-subdue itong si Rangga with pure power. Ang true value nitong ultimate skill na ito ang i-absorb ang power ng na-devour niyang opponent. Fitted talaga ito kay Vega dahil nga katulad nito ang natural powers niya. Ang Evil Dragon King Acid Dahaka na ito comparable sa may Glutinous King Beelzebub nitong si Rimuru. Ang mga abilities nito ay ang Ultra Speed Thought, Parallel Thought, Analyze and Assess, Organic Domination, Mass Reproduction, Skill Absorption, at Multi-Layer Barrier. Meron itong extremely high performance. Kapag ang kalaban niya ay merong physical body, pwede niyang maagaw ang mga skill nun kapag ito kanyang na-devour. Pero kahit wala itong physical body at ito isang spiritual life form, ay possible pa rin ito na pakinabangan ni Vega sa pamamagitan naman ng pag-steal ng energy niya gamit naman ang kanyang skill absorption. Basically, napakadali talaga para kay Vega na pataasin ang kanyang existence value kasi kada kain niya nga sa mga kalaban niya dito taas rin ng taas ang value ng kanyang sarili. On top of these overpowered characteristics, meron pa siyang capability na tinatawag na replica kung saan kaya niyang ma-mass produce ang kanyang body. Kaya isa talaga sa mga pinaka-overpowered na skill itong Evil Dragon King na Acid Dahaka. Kung nasa iyo ito at na-master mo ito, talagang napakalakas mo. Pero unfortunately for Vega, kulang pa siya sa may experience. Kaya hindi niya fully na ma-utilize itong skill niya na ito. Mga basic functions lang ang kaya niyang gamitin. Pero yung mga complicated functions ng ultimate skill niya hindi pa kaya ng kanyang mental capacity. Ang nagagamit niya lang Organic Domination, Analyze and Assess, at Skill Absorption. And from time to time, nagagamit niya rin ang kanyang Ultra Speed Thought. Pero unconsciously ito, then hindi niya pa kayang gamitin ang kanyang parallel thinking. Naiisip ni Vega na hindi niya naman ata ito kailangan kasi ngayon nga napaka-overpowered na rin niya. Kaya hindi na siya masyado nag-e-effort para intindihin palalo itong ultimate skill na ito. So sumugod nga itong si Vega kay Rangga at tinamaan niya si Rangga ng kanyang atake. Pero nagulat itong si Vega dito kasi nakita niya naman na
tinamaan niya itong si Ranga. Pero bakit hindi niya nararamdaman na natusok niya ito? Hindi niya mai-steal ang energy ni Ranga at hindi niya rin magamit ang analyze and assess niya dito. Ang dahilan pala nito ay dahil naka-activate to the fullest ang ultimate skill nitong si Ranga. Ito ay ang kanyang Stellar Wind King Hastur. Inita-transform nito ang kanyang body into a magical wind kaya hindi magwo-work ang mga physical attack sa kanya. Ang kanyang body kasi ay naging isang terrifying demonic wind na nagko-contaminate ng kahit na anong madampian nito. Ang kahit na anong bagay na dumikit sa demonic wind ni Ranga ay magta-take ng damage. Ito ay dahil sa kanyang Death Calling Wind na atake. Para itong burst roar nitong si Carrion na trump card. Pero ang pinagkaiba ni Ranga at Carrion ay panandalian lang na nagagawa ni Carrion ang state na ganon. Habang itong si Ranga ay pang matagalan. Matagal niyang nagagamit ang kanyang pagtatransform into wind particles kasi itong kanya nagiging regular form. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.